Oy, magandang gabi, partner. Welcome sa huling bahagi ng month-long celebration ng 6th anniversary ng Mel and Joey. Mula sa Sydney, nagpunta tayo, partner, sa Melbourne, Australia, hanggang sa Auckland, sa New Zealand. Hindi namin tinantanan, mga kaibigan. Ngayon, samahan nyo kami. Dito na sa huling destinasyon namin sa Wellington, dito pa rin sa New Zealand. aba, alam nyo ba, ang tawag po dito sa Wellington ay the Windy City. Kaya ganito na lang, nangangatog kami sa ginaw. Okay. Ang Wellington po, ang capital city ng New Zealand. Ito rin ang tinuturing na political and cultural center ng bansang ito. Dahil dito po matatagpuan ang Parliament House, ang iba't ibang sangay ng gobyerno narito rin, at ang mga embahada ng iba't ibang bansa. Okay, at ang Wellington po, maidagdag ko lang, ang itinuturing na ika-12. Ito ang 12th na syudad sa buong mundo na may pinakamagandang uri ng pamumuhay. Ito ay ayon sa 2009 na Mercer Quality of Living Survey. At dahil nga ito ang napili naming huling destinasyon sa aming 6th anniversary special, asahan po ninyo na ihahatid namin sa inyo ang 6 of Wellington's best pagdating sa tourist attractions at syempre ang success stories ng ating mga kapusong Pinoy sa syudad na ito ng New Zealand. Correct ka dyan. Tourist attraction ba sa kampo, partner? Mga kaibigan, aba, pansinin nyo naman ang attraction nato sa aming background. Ayan, 360 po yan. Degrees yan. Kahit anong ikot mo, magandang view. Yung background namin. At yan ay buong view ng buong Wellington City. Ayan, napakaganda po, mga kaibigan. Ang ganda, hindi po ba? At dahil sa ubod nga ng ganda ng lugar na ito, ginamit din ho ito, kung nyo maalala, no ha? Ito yung location ng sikat na pelikulang Lord of the Rings. Naalala niyo ba? And speaking of Lord of the Rings, mga kaibigan, hindi pwedeng hindi naman namin pasyalan ni Mel ang mga locations na ginamit sa pelikulang ito. Dahil dito nga kinunan sa Wellington yun, naging controversial pa yan, mga kaibigan. Walang humpay na kontrobersya. Ang Wellington Greenbelt, yung Hot River, yung Weta, pupuntahan yung, lahat. yung Harcourt, at etc. Ang dami pa. O, tara na! Marami pa kayong dapat naabangan na kakaibang mga kwento dito sa Wellington sa New Zealand. Dito lang sa 6 na taon na ninyong kasalo sa pagdating ng Linggo ng gabi. Okay. Walang iba kundi Ang Mel and Joey! Mag-usap tayo tungkol sa kwento ng buhay, sa takbo ng iyong mundong umiikot. Hanapin natin mga sagot sa iyong tanong, kami karamay sa likaya at lungkot. May tawanan, iyakan, intriga at chismisan, ngunit lagi mo lang tandaan. The Rings Trilogy, isa sa pinakamagastos at ambisyosong pelikula ng dekada. Gumastos ng mahigit $200 milyong, pero itinuturing na isa sa highest-grossing film series ng henerasyon. Ang pelikulang gumawa ng sariling tatak sa kasaysayan ng Hollywood. Ito ang pelikulang binuo at ginawa dito sa New Zealand. Kaya minarapat naming sumama sa Lord of the Rings movie tour upang makita namin ng personal ang mga ginamit na location sa pelikula. Sa katunayan, dito sa Wellington lamang ay mayroong 9 na locations na ginamit ang pelikula. Nandito kami ngayon ni Partner Mel sa mismong pinagkunan ng sikat na eksena, yung Race to the Ferry. Get down! Alam nyo ba na itong quarry side ng Mount Victoria ay niremodel ng production team ni Peter Jackson upang gawing Dunharrow? Ayun na nga, Parks. Naalala mo? Oo. Naalala nyo, mga kaibigan, yung parang taguan na yun sa ilalim ng mga ugat ng puno. Isa sa pinakapopular na eksena sa Lord of the Rings, ang tatlong hobbits, silang 4, nagtago doon. Mama! Mami!
Ang Hot River naman ang ginamit ng pelikula upang gawin ang Great River Anduin. Dito naman kasi yung mga hobbits, si Aragorn, si Legolas, kung naaalala nyo. We then have Aragorn drifting down the river before he washes up on the shore, where his horse Brago finds him, picks him up and takes him off to Helm's Deep. One thing to note though is that when Aragorn is drifting down the river, he's drifting this way. This river flows that way. But when they filmed it was all quite calm, so you hardly notice the discrepancy in the background. But the thing is that Viggo was never in the water here at all. He was only lying on the shore for this one. Now the Tower of Orthanc in the film is about 1,000 meters tall. All they had here was a blue screen, which the Digi guys replaced with that miniature that you see in the film. Now as Gandalf is arriving at the tower, on the right of the picture, you are going to see this tree with that branch hooked up. Even that poplar tree in the background will be just to the right of this tree. Dito naman sa Rivendell, ginawa ang eksena ni Frodo kung saan gumaling siya mula sa isang knife attack. Now in this picture, this tree is this tree right here. Most recognisable tree you're going to see in Rivendell. Now they had a bridge, gazebo and courtyard in the background, then the gates were in an area over to the left. Those two trees are those two trees in the background. And so looking at this view, and this angle right here is exactly the same. The very famous picture that was used was this one of Legolas, which was in books, it was on websites. Okay, so it was not on the movie, it was only for publicity purposes. Bukod sa pag-iikot, maaari din ninyong subukan ang iba't ibang mga prop at costume na ginamit sa pelikula, katulad ng costume ni Legolas. Ang Weta ay matatagpuan sa Weka. At isa pa pala, alam nyo, bago sinimulan ng Lord of the Rings, 7.5 years bago inumpisahan yung shooting. Ganong katindi yan. Sa Weta Cave, makikita ang lahat ng mga props and action figures ng Lord of the Rings. Oh, ito po si Gandalf, yung anak ni Pidol, si Gandalf. Si Gandalf. Iba. Ito yung mga rings, The Hobbit. Ito yung sinushoot nila. Buti na lang hindi buhay ito. Ito yung mga tinatawag na lurts. Ito yung mini museum nila dito sa Weta Cave. Ito ang mini museum. Ewan ko kung maaalala nyo lahat ng characters. Ayan. At syempre, hindi maaaring mawala si Gollum. Hindi kumpletong tour natin ng LOTR kung wala ito. Malayo ang tingin. Ayan po si Gollum. Okay, mula rito sa Weta Cave, sa Weka Street, sa Wellington, uwi-una kami. Isang once-in-a-lifetime experience para sa amin ang makapamasyal sa mga lugar na ginamit ng Lord of the Rings. Ang pelikulang gumawa ng marka sa kasaysayan ng Hollywood films. Big Six Trivia number 1. Umaabot sa 65 kilograms ng keso kada tao ang pinoproduce sa New Zealand kada taon. Narito ako ngayon sa Wellington Botanical Gardens. So yan sari-saring kulay ng tulips. Kalimutan muna natin ang tulips at tayo'y mag-setting-sete. Ito pa, isang nalaman ko rito sa Wellington. Itong kanyo na to, magandang kasaysayan nito. Noong araw, noong 1800s, late 1800s, tagal na nun. Wala pang mga Merilus noon, wala pang grandfather clock na matibay, walang television, walang radyo. So, ang mga tao umaasa lang sa kanyo na to. Ito'y pinapaputok po ng alas 12 ng tanghali, 12 noon. Pinapaputok para malaman ng mga taga rito na tanghali na o alas 12 na. Kaya kung ang barkada, mga double guts, nabuhay nung panahon na yun dito sa Wellington, pag may pumutok na kanyon, Bulaga na. Yan na nakikita nyo, mga kaibigan, yan ang sikat dito yan. Parang icon na rito. Yan si Blanket. Yan si Blanket, protektado ng gobyerno ng New Zealand dyan, pero mas gusto niya ng pamumuhay na ganyan. Etong matindi. Dito lang legal jumingil sa harbor. Dito, eto si pare. Pare, at kahit maginaw dito sa Wellington, nakahubad pa. Pare. Dito, pinakamaraming zombie. Eto, pinakamaraming zombie. Tingnan nyo. Ano nyo? Ang daming zombie dito.
Yan, ang ibang klase rito. Ito pa, ito pa, ito pa. Ito pa. Nya! Hindi pala. Okay, at ito pa isa. Ito, mula pa rin dito sa Mount Victoria. Ito pa lang mga, ayon sa mga kaibigan nating Pinoy dito sa Wellington, sa New Zealand, meron silang tinatawag na bereavement pay. Alam niyo, meron maternity pay tayo, may ganyan. Ito, bereavement pay. Pag may namatay sa pamilya nyo, at nagdadalamhati kayo, meron kayong 3 days na libre, bayad. Bereavement pay. Mga kaibigan, nakita nyo, ininom ko. Ito po ang lugar ng Petone, dito sa Wellington, sa New Zealand. Yan pong tubig na lumalabas dyan, pinaniniwala ang pinakapuro ng mga tao rito, lalo na ng mga Maori. At lahat na ng bisitang pumupunta rito, kanina kung nakita nyo yung mga pumipila para mag-uwi ng tubig, iniinom po nila yan. Pinaniniwalaan nilang the purest water sa buong daigdig, mga kaibigan. Ito po ang tinatawag nilang Spring of Life o Te Puna Wai Ora sa salitang Maori, mga kaibigan. The very controversial na Pavlova. Dahil ito, di umano, ay pinagtatalunan at pinagdidibatihan ng Australia at ng New Zealand kung sino sa kanila ang nagpauso at nagpasimula ng Pavlova. Itong masarap na dessert na ito. Tignan nyo naman ang itsura. Pambarangay. Okay, ha? Okay. Yan ang mga 7-7 na nakalap namin sa Wellington, ang political center ng New Zealand. Mga kapuso, nagpapatuloy ang part 4 ng 6th anniversary special ng Mel and Joey dito pa rin sa Wellington, sa New Zealand. At nandito po ako ngayon sa isang gusaling kakaiba ang hitsura dahil mukha itong bahay ng mga bubuyog. Ayan, beehive building nga ang tawag nila dyan dito sa Wellington. Ito ay ang kanilang Parliament Building na idinisenyo ng isang British architect, si Sir Basil Spencer. At mula sa British architect, kilalanin naman natin ang isang Filipino architect. Aba, award-winning po yan, ha? At dito mismo sa Wellington. Siya ang ating susunod na kwento sa 6 of Wellington's Best. O Pards, pakilala mo nga sa amin. From Wellington, New Zealand, happy 6th anniversary, Mel and Joey! Sa kasalukuyan, umaabot lamang sa 17,000 o 17,000 mga Pinoy ang naninirahan sa New Zealand. Mas konti kumpara sa ibang bansa na may mga Pinoy. Ngunit ang mga Pinoy sa ang bansa mo mandalin upang magtrabaho at manirahan, gagawa pa rin ng pangalan at handang itayo ang watawat ng ating bansa. Tulad na lamang ni Josephine Jojo Jowett, na isang artist at Isagani Alaman, isang architectural designer. 1998 nang mag-migrate si Isagani Alamani kasama ng kanyang pamilya sa New Zealand para sa mas maunlad na pamumuhay. Pero humarap din si Isagani sa pagsubok ng panahon. Na personal mo yung ibang kultura. Take some time na makilala mo sila, makilala ka nila, ganun ba? At ang pagsali niya sa inaugural competition sa New Zealand ang naging pasaporte niya upang gumawa ng pangalan sa Wellington. Nag-umpisa yung competition 1989, I think. I joined the first year inaugural competition, pero I didn't get the award. Pero it's parang I continued to join. Hanggang sa kasalukuyan, siya pa lang ang nag-iisang Asyano at Pinoy na nanalo sa inaugural competition sa New Zealand. So yung art ko was naging cover ng telephone book sa Wellington, which made us and all the Filipinos here proud. Mala telenovela rin ang buhay ni Jojo Jowett na isang registered naval architect at marine engineer sa Pilipinas, pero sa kanyang puso at isip ang larangan ng sining ang kanyang passion. Maliit pa ako, grabe ako alam mo yung mind ko na talagang gusto kong kukunin, yung gusto kong makukuha,
1990 nang manirahan sa New Zealand si Josephine at doon niya binigyang katuparan ng pangarap na maging isang artist. Years na nakastay ako rito, I think when I start really going around, it's nangyari lang talaga na nakita ko yung Wiltec, kaya nakita ko yung fine arts, na para bang nag-open ulit ang ano ko. So I enroll, wala naman akong training sa art, so I have to make a portfolio. So I make quickly a clay of the head of my son. Yun, sabi niya, if this is your first artwork, you must be very good. Mga karanasan na nakaraan ang tema ng art ni Joel. Dito niya pinapakita ang kanyang mga kalungkutan at pighati, pati na ang pananaw niya sa mapaglarong tadhana. Gayunpaman, kinilala sa New Zealand ang di mapantay ang talento ni Jojo sa sining. Hindi pala natin talaga alam, I don't know, for me, we don't really know who we are. Kaya ako, every time I try to make an artwork, I always ask who I ano tayo. Patunay na sa likod ng mapait na pagsubok at karanasan, pilitin ti Jojo na bumangot at maipakita ang kanyang galing. Sina Isagani at Josephine, mga kababayan natin na patuloy na nakikipagsapalaran sa ibang bayan, ngunit hindi nagpapatalo sa anumang pagsubok. Saludo kami sa inyo. Big Six Trivia number 2. Ang winter season ng New Zealand ay nagsisimula sa 6th month of the year, June. Ng cable dito sa Kelburn. Ito sa may Wellington sa New Zealand. 1902 pa ho yan. Yung nakikita yung cable car na yan. Humihila po yan papunta doon sa Lambton Cay. Okay? Ganyan. Nag-uugnay sila. Yung Kelburn, itong lugar na to, at saka yung Lambton Cay. Parang katulad to nung sa Hong Kong. Pero 1902 pa to. Ngayon naman, makikipag-ugnayan ang aking partner na si Mel sa isang Pinay theater actress sa kanyang pakikipagsapalaran at tagumpay sa larangan ng teatro. Narito po siya, Ivy Padilla. Ang City of Wellington, ang business at arts capital ng bansang New Zealand at isa sa mga sentro ng sining dito ay ang St. James Theatre. Nandito po ako ngayon sa Courtney Place, sa gitna pa rin ng syudad ng Wellington. Nito lamang Abril, itiranghal po dito ang Miss Saigon. At alam nyo ba, ang gumanap ng papel ng Miss Kim doon sa Miss Saigon na yun ay walang iba kung hindi isang Pinay, si Miss Ivy Humay Padilla. Hi, Ivy! Papasok tayo. 2 taon pa lang ang nakakaraan nang mag-migrate sa New Zealand si Ivy kasama ang kanyang asawa at isang anak. 5 taon siyang kumakanta sa isang rock band sa Pinas na kung tawagin ay Strawberry Fields. Now you tell me kung bakit at paano ka napunta sa New Zealand. Well, we really wanted to go out of the Philippines and explore more. Yung isang tinignan namin is, asan yung pinakamadaling lahat kaming sabay-sabay makakapunta. Kasi yung husband ko nag-aral siya, he had to study. Kasi yun yung way namin para makapasok. So, habang nag-aaral siya, nagtatrabaho ka? Apo. As an administrator po sa Welltec, it's a polytechnic here in Wellington. Naging abala si Ivy at ang kanyang asawa na buuin ang kanilang bagong buhay dito sa Wellington. Kaya't isang malaking sorpresa para sa kanya na maging bahagi ng Miss Saigon dito. Walk-in ka. Wala kang kilala sa organizers of Miss Saigon, wala? Wala po. Actually, hindi ko nga alam kung anong gagawin kasi first time ko. So, yung pianista, siya yung musical director. So, it was nice because I just sang the song from Les Mis. Pagkatapos pong pinatapos nila sa akin yung kanta ko and then pinakanta nila ako ng Sun and Moon. Gaano katagal ka for rehearsals for Miss Saigon? Almost about 6 months. Matapos ang Miss Saigon, nakuha rin si Ivy sa isa pang musical play dito sa Wellington. We did the show Glee. Parang inspired by the show Glee. Inspired by the show Glee? So, after experiencing Miss Saigon, parang mas gusto ko siyang ituloy-tuloy, iporsige ko yung career na ganon. Sa maikling pakikipanayam ko kay Ivy, dito tumibay ang paniniwala ko na world class ang galing ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa larangan ng musika. Okay ka, Ivy. Ivy ka. Iba ka. Mga kaibigan, nandito ngayon kami sa tinatawag na epicenter ng Wellington. Ito ang Queen's Wharf. Okay, maganda po dito mga kaibigan. At kung gusto nyong magsimpleng kape-kape lang, coffee-coffee, aba, okay din dito. Halika, magkape tayo.
hanep. Hanep ang kape dito. Ito ngayon, pagbabalik namin mga kaibigan. Hanep na bahay, hanep na cottage, hanep sa luma, pero hanep pa rin sa ganda. Pagbabalik ng 6th anniversary presentation ng Mel and Joey mula rito sa Wellington, sa New Zealand. Big Six Trivia number 3. Umaabot sa 46 million ang populasyon ng tupa sa New Zealand. Ng mga rosas noon, ngayon, isa ng establisadong Pinay dito sa Wellington. Ito ang kwento ni Alice Perez Lozano. Mahigit 20 taon nang nasa New Zealand. Nagtatrabaho bilang Central Services Operator sa isang legal company dito sa Wellington. Siya rin ang vice-presidente ng Filipino community ng buong New Zealand. Kaya't sinong mag-aakala na noon lumaki siya sa lansangan ng Malate. Minsan gigising ako, makikita ko, may nagtali ng plastic sa pako, sinunog. Kaya yung na-hospital ako dahil sinabunutan ako. Lumambot yung ulo ko. Hinaya akong apihin nila ako. Kasi ganun talaga pagka kinainggitan ka, pag may nagalit sa'yo, nakatira ka sa kalsada. Si Alice, ang breadwinner ng kanyang pamilya sa edad na 7 taon, sa 7 magkakapatid. Yung father ko, semi-paralyzed siya. Ang nangyari, ginibat ng nanay ko yung pangangatulong niya. At binabantayan na lang nila kami gabi-gabi sa pagtinda. Pero kahit mahirap, laging malinis ang kanyang mga damit. Kahit gabi-gabing puyat sa pagtitinda, nang dumating ang kolehiyo, siya ang may pinakamataas na grado sa entrance exam. Every Friday, Saturday, lahat ng mayayaman, makikita mong pupunta sa Stargazer, magdidisco. Si Mr. Rojas, one Saturday, tinanong niya ako, bakit ka nagtitinda hanggang alas 4 ng umaga? Ang sabi ko, kasi sir, gusto kong mag-aral. Ang Mr. Rojas na nagbigay ng address kay Alice noon ay si Don Pedro Rojas, ang sugar baron ng Kalatagan sa Batangas. Si Mr. Rojas, pinsan ni Andres Soriano III, yung may-ari ng San Miguel at that time. So sabi niya, balit na ako, pag-aaralin ka ni Pedro. Sabi ko, Sabi niya, pag-aralin din kita. Sa sarili ko sana, hindi na ako dapat magtrabaho. Dahil marami na akong nakukuha. Ang problema, 7 kaming magkakapatid at ako lang ang naghahanap buhay. Pero lalo pang umulan ang swerte ni Alice nang nag-cruise sila ng landas ng dating Miss New Zealand, si Patricia Francis Tucker. I think it's even before I started the university, nagpapadala si Miss New Zealand ng pera every month. Nang nag-graduate ng kolehiyo si Alice, gumawa ng paraan si Trish na makapunta ng New Zealand si Alice. Nung nag-married siya, naging Trish Bernice siya. Nung tinanong siya ng asawa niya kung anong gusto niyang wedding gift, one reply, I want Alice in New Zealand. At kahit sumakabilang buhay na si Trish dahil sa breast cancer, 5 taon na ang nakakaraan, hindi pa rin niya nakakalimutan ang taong naging malaking bahagi ng kanyang buhay. Pinibili ko pa rin isipin na nariyan siya. Kasi wala naman akong kamag-anak dito Yun yung talagang kahit anong lungkot na nangyari, may isang tao dyan na pinahalagahan niya ng husto yung buhay ko. Sa mga gaya niyang mga batang lansangan ngayon, may mensahe si Alice. Mag-aral lang sana kayo at magsipag, magtiyaga, huwag din kayong gi-give up. Ang nanay ko hindi gumive up. At para sa lahat ng mga tumulong kay Alice para makatapos ng pag-aaral, I hope you don't mind me mentioning your names. Mr. Pedro Rojas of Azucarera de Don Pedro, Gabriel Bongdasa of Max Inter, Inigo Sobel, Benny Toda, Greg Araneta. I'm sure you'll all be proud of my achievements. I was never able to actually pay back the kindness that you have given me, but deep in my heart and my whole family, I am very grateful. Para kay Alice Lozano, walang imposible sa mga taong nagsusumikap na maabot ang kanilang mga pangarap. Makakala nyo nasa Japan tayo. Wala po, mga kaibigan. Tayo po ay nandito sa Ascot Street. Sikat ito rito sa Wellington. Kung gusto nyong mapakiramdaman yung mga pamumuhay nung unang panahon, ganito po, pati itsura ng mga bahay. Ayan po, mga tulis-tulis, dito po sa Ascot yan. Sapagkat, ang susunod na papakita namin sa inyo at papasyalan natin ay yung tinatawag naming Colonial Cottage Museum. Ito po'y gawa lahat sa kahoy. Makikita niyo po yan. Narito po. Magandang landscape, sariwa at malamig na simoy ng hangin, at
malinis na kapaligiran. Ito ang sumalubong sa amin pagdating sa siyudad ng Wellington, dito sa New Zealand. Pero isang museo ang kumuha ng aming atensyon. Isang museo na talagang hanip sa kwento at hanip sa ganda. Ito ang Colonial Cottage Museum, ang oldest original cottage ng Wellington. Hello, Mel and Joey. Welcome to the Colonial Cottage. Would you like to come in and follow me? (1858) na ito ay itayo ng mag-asawang William at Catherine Wallace. Kahoy ang materyales na ginamit sa tahanang ito dahil sagana sa natural timber ang syudad. This is the parlour, and this was used for special occasions only. And children, of course, were never allowed in here. We're going into the parents' bedroom, and there are two things in here that William Wallace made for two of his daughters. One is this lovely Kauri bed, and this beautiful Rimu chest. This lovely warming pan, which I've wanted for a long time. Mrs. Wallace would have worn when she first came here. She would wear this for best and going to church. We're coming into the... Maliit kung tutuusin ang bahay, subalit ang nakakamangha dito ay napangalagaan ng pamilya ang magandang kondisyon ng bahay sa loob ng mahigit 100 taon. Orihinal ang lahat ng kagamitan sa loob ng Colonial Cottage Museum, mula sa master's bedroom, ang kwarto ng mga bata, hanggang sa dining room. Now we're going to go upstairs into the children's bedrooms. This is the girls' bedroom. 3 girls slept in this bed, and the quilt is very, very old. And one small bed over here. Through here is the boys' bedroom. Kahanga-hanga din ang mga gamit nila panlaba. And the washing would be done in these tubs. Piruin yung meron silang makina pampiga ng damit. Pero higit akong bumilib sa garden ng Colonial Cottage Museum. We've got some broccoli here and some purple potatoes and a few bits of garlic and some beans. Ang Colonial Cottage Museum, tunay na sumasalamin sa makulay na kasaysayan ng mga taga-Wellington dito sa New Zealand. I hope you had a lovely tour, Mel and Joey. Ang ganda, no? Eto pa isang maganda, yung nasa likod ko. Ayan, tingnan nyo, hagurin nyo ng tingin. Yan po, mga kaibigan, ang St. Gerard's Catholic Church and Monastery. Alam nyo po daw, pag magtatakip silim na, pag tinitigan yung mabuti yung red bricks niyan, nagniningning. Napakaganda po. Yan. Beautiful, mga kaibigan. At sa pagbabalik namin, mga kaibigan, Te Papa. Ano ang Te Papa? Te Papa yan ang National Museum dito sa Wellington. Kung gusto nyong malaman ang tungkol sa kasaysayan ng mga Maori, yung kanilang mga original na tao dito sa New Zealand, dito nyo malalaman sa Te Papa National Museum. Pagbabalik ng Mel and Joey sa 6th Anniversary Presentation from Wellington, New Zealand. Big Six Trivia number 4. 16 ang legal age sa New Zealand para sa pakikipagniig. Gumawa ng ingay ang tahimik at payapang syudad at capital ng New Zealand na Wellington sa buong mundo nang mapili itong location ng pelikulang Lord of the Rings. Pero sa aming paglilibot sa Wellington, napansin namin ang labis na pagpapahalaga ng mga Kiwi sa mga museum. First stop, ang Museum of New Zealand. Hi, Mel and Joey. Welcome to the Museum of Wellington in New Zealand. We're going to go on a guided tour around the museum, so follow me.
Sa loob ng museum, mapapansin na sa bawat taon mula noong 1900s ay nire-represent ito ng bagay na pinahahalagahan at nagbibigay tatak sa New Zealand. So this is one of Kamala's leg bones. She lived happily at the zoo for 20 years. She had her own house. And then after a long and happy life, she died in the Wellington Zoo in 1983. So Paddy was a very special dog. He was loved by all of the wolfmen. They used to pay for his vet's bills, his food. Everybody loved him. Even today, he has his little registration tag. The Wellington City Council comes in once a year and gives him his dog registration, so he's still listed. Now in 1935, the Tip Top Company, one of our ice cream companies, started manufacturing ice cream here in Wellington. Pero kung ang hanap nyo ay interactive at modernong museum, aba, dapat ay puntahan nyo ang Te Papa Museum, ang version nila ng ating mga science centrum dito sa Pilipinas. Kia ora, Joey. Okay, Roger. Kia ora. How you doing? That earthquake thing. Kumusta? Come on. Come on in. Hi, Mai. Te Papa opened in 1998, so 12 years ago. Back then, very, very modern, very interactive, very different way of storytelling. Treasure house ang ibig sabihin ng Te Papa sa New Zealand. Ito mga totoong kiwi. Kung di tayo makakakita ng buhay. I was telling them, kiwis, it's hard to find a kiwi. They are nocturnal. Yes, that's right. Yeah, a nocturnal bird, yeah. Okay. And a flightless bird. Okay. We are forest floor dwellers. Forest floor dwellers. Nakatira sila sa lupa lang yan. Okay, go. Flightless. Flightless, hindi lumilipad. And quite dour colors, you know, browns and greys for camouflage down on the forest floor. And above us, look up, there is Tiny. Tiny is a pygmy blue whale. He's just a little fella, only 19 years of age, 20.6 meters long. And he is a subspecies of the great blue. The great blue, the biggest creature on the planet, grows to 33.5 meters in length. Yeah? So add another half again to get a blue. Yeah? Magkalayo man ang Pilipinas at New Zealand, may common denominator naman ito, ang pagkakaroon ng madalas na paglindol. Dahil ang Pilipinas at New Zealand kabilang sa Pacific Ring of Fire. Makikita din yan dito sa Te Papa. Here she is, Mother Earth, Papatuanuku to the Maori. There's you guys. And you've got your own plate. Yeah. Congratulations, you've got your own plate. You're doing very well. And you're heading west. Whereas the Eurasian plate is heading east and the Australian plate heading north. Australia's on its way back to Hong Kong. Going up. Yeah, that's right. So guess what's getting squeezed in the middle? Philippines. You guys, yeah. All of this is happening at the speed of your fingernails growing or the speed of your hair growing, but it's movement. It's enough to make trouble. Yeah. Okay. Down past Papua, over towards Fiji, Tonga. Down we come to New Zealand, sitting right on top of the plate boundary. Mas sirin daw dito sa Te Papa ang colossal squid o ang higanting pusit. Now this creature is 4.5 meters long. She is 495 kg. She lives 1 to 3 kilometers down in the Ross Sea, down by Antarctica, in pitch black. Two of the biggest eyes on the planet, the size of a soccer ball, with pupils that are 27 centimeters across. Yung mata ang sinasabi niya, ganun kalaki. And they are bioluminescent, so they're like headlights. Coming through the black, you don't see all of this kit until it's too late. Yeah? She is a female, a young adolescent female, still growing. Might have got up to say 6-7 meters long and weighing upwards of a ton at full size. Yeah? Lumipas man ang panahon, magbago man ang uso, sigurado naman raw na ang nakaraan ay may puwang pa rin sa kasalukuyan at hinaharap. Yan ang paniniwala ng mga taga Wellington. Kaya't gano'n na lamang ang pagpapahalaga nila sa mga museums. Thank you, Roger. My pleasure. Okay, mula po rito sa Te Papa, ang New Zealand Museum dito sa Wellington. Aba, back-to-back museums naman ang trip ng partner kong si Joey. Umandar na naman ang pagka-artist niya. At hindi lang basta-basta museum ang mga ito, interactive nga talaga. Samantala, ang lugar po na kinatatayuan ko ngayon, tinatawag nila na City to Sea Bridge. Meron kayo makikita dito. Ito pong
artwork na ito, no? Ito daw po sumisimbolo sa mga whale na sumisimbolo naman sa mga karagatan. At sa aming pagbabalik, naku, tikman at lasapin natin ang tagumpay ng isang Pinoy bakery dito sa Wellington. Alamin nga natin kung meron din dong pandesal sa pagpapatuloy ng 6th anniversary special ng Mel & Joey dito sa Wellington sa New Zealand. Big 6 Trivia number 5. Ang highest rainfall sa New Zealand ay umabot sa 60 feet noong taong 1997 hanggang 1998. Miss Mel Chanco would like to thank the following: Revlon, Ever Department Store, Ideal Vision, Leoptic Paris, Mariluz Jewelry, Jessie Mendez, Doktora Isabel Nasal of Klinika Dermatologica. Big 6 Trivia number 6. Ang lowest rainfall sa New Zealand ay umabot lamang sa 6.6 inches noong 1963 hanggang 1964. Mga kapuso, ito pa rin ang celebration ng 6th anniversary special ng Mel & Joey dito sa Wellington, New Zealand. Yung katabi naming rebulto, napakaganda at napakalaking rebulto na baka gawa po sa bronze yan malamang. Ay rebulto po yan ni Peter Fraser, isang dating Prime Minister ng New Zealand. At nakikita nyo ba yung luma? Pero napakaganda pa rin gusali dito sa likod namin ni Mel. Ito ay ang old government building na ngayon na isa ng paaralan. Kilala ito bilang Victoria University School of Law. Aha. Ayan, no? Isa po ito sa world's largest wooden buildings. No? Gusali po, abay kahoy po yan. Bloke-bloking kahoy. Yari itong building na ito. At sa loob po niyan, magagarbong dekorasyon na Italian-style architecture. Pambihira talaga. Pero Pards, mas masarap pakinggan ang kwento ng tagumpay ni Sunny Tibiao na siya ngang naghatid dito ng masarap na lutuing Pinoy. Panoorin po natin ang kwento ng Tibiao Catering and Capital Bakery. Okay. Hey, Peter, watch. Dalawang bansa na aming pinuntahan. Marami kaming natikmang pagkain at produkto. Pero dito sa Wellington namin natagpuan ang isang produktong pamilyar sa mga Pilipino. Ito ang kwento ng tagumpay ng mag-asawang Sunny at Nieva Lim sa New Zealand. 1988. Nurse po ako nung dumating ako dito. Nagpakasal kami ng 1993. Nagtrabaho siya sa supermarket para mag-merchandiser to familiarize the food of New Zealand. Nung nagkaroon ng chance na magkabakante ang bakery ng isang supermarket, nagtrabaho din siya to familiarize paano ang kiwi baking as well as para malaman kung saan ang mga ingredients makukuha. Dumaan din sa butas ng karayo ang mag-asawa para sa katuparan ng kanilang pangarap. Mahirap sa umpisa. Hindi mo alam kung anong unahin mo. Kaya ang ginawa niya muna, eksperimento lang hanggang ma-perfect niya ang recipe. Natutunan ni Sunny kung paano patakbuhin ang negosyong naiisip dahil nakita at naramdaman niya na mayroong untapped market sa New Zealand. Sa Iloilo po, yun ang negosyo namin sa family business noon. Kaya may knowledge na ako mag-umpisa. Gusto namin dalhin yung lasang Pinoy na pagkain at lasang Pinoy na tinapay. Pero malakas ang kumpiyansya nila na ito ang negosyong magbibigay sa kanila ng katuparan ng kanilang mga pangarap. 1997, nag-umpisa muna kami ng catering sa tabi ng bahay namin. Garahe yun ang startup namin. We do deliveries sa mga offices. Parang naglalako ba? Hindi pa nagtagal, naramdaman na nila ang pagunlad ng kanilang catering. Kaya't naisipan na rin nilang magtayo ng sariling version ng Tibiao Bakery dito sa New Zealand. At ito ay tinawag niyang Capital Bakery. Pumasok ang bakery sa business mga 2002, which is 5 years after we started the catering. At ako mismo nakita ko kung gaano paghirapan ng mag-asawa ang pagpapatakbo ng kanilang bakery at catering. Nagtatrabaho pa rin ako as a nurse, pero yun, ako sa marketing, siya hands-on, siya lahat ang nagluluto. Tumutulong din siya sa amin. Pagbinta-binta, minsan kasi naglalako kami sa mga fair. Kitang-kita ang pagtangkilik ng kapwa nila Pilipino sa bakery ni Sunny at Nieva. Excited ang mga Pilipino nung
umpisa kami dito dahil nakakatikim na sila ng mga tinapay na hindi nila natikman ng matagal. Sa tuwin ay isang inspirasyon ang kwento ng tagumpay ng mag-asawang Sunny at Nieva Lim. Isang inspirasyon para sa lahat ng Pilipinong naghahangad ng magandang bukas. Ang sarap. Yung palang adobo parts, pag dinala mo dito sa Wellington, lasang adobo pa rin, ano? Ang pagkain Pinoy, kahit saan, pwedeng maki-blend yan kahit saan lugar sa daigdig. Okay, thank you. At yan po ang aming taus-pusong handog sa inyong lahat sa aming 6th anniversary. Maraming salamat sa mga nakasama namin dito po sa Wellington, si Consul General Marcos Punsalang and his wife Marisa. Maraming salamat din sa embassy staff, syempre. Kay Nieva Lim, thank you. And Judith Mendoza, thank you very much. Ayun nga, katulad nung nabanggit ni Partner Mel, sa nakalipas na 6 na taon, maraming salamat. Thank you. Dahil kayo ay naging bahagi ng ating programa at laging yung tandaan kahit saang sulok kayo ng daigdig, katulad nito, nasa New Zealand man kayo, maging biyaya kayo sa ibang tao. Always be a blessing to others. And always try to see good in everyone. Dito lang yan, kung saan. Ayun lang. Ha? Ano? Ba't kayo nandito dito? Aba! Aba! Ano ba yan? Kahit saan kayong bida? Ano ba naman? Wow! Okay, Mel and Joey staff dyan at lahat ng Mel and Joey fans and followers. Thank you. Thank you very much.